Ito nakalagay, H.E. Ferdinand Marcos Romualdez. Ano nakalagay doon? Utang ina yan. Ayan o, Doctor of Law. Pukin ang inaantindi. Doktor na siya. Dr. Marcos, utang ina, congratulations sa'yo. Napakaswerte mong tao talaga. Yun ang pinakamaswerte. Mantakin mo, napakatanga mo, naging presidente ka. Tapos ngayon naman naging Doctor of Law ka pa. Puta, mag-board exam ka, mag-bar exam ka para maging abogado ka. Total naman si Dr. Quack in-open yun na. Di sige, buksan na natin itong balita tungkol kay Dr. Quack. Dr. Quack. Ayan, paggawad ng honorary degree of Doctor of Laws. Pukin ng inan yan. Tarantado rin tong eskwelahan na ito, no? Gago din tong eskwelahan na ito. Mantakin mo, Doctor of Law. Ang iginawad kay Bongbong Marcos, samantalang itong si Bongbong Marcos, ang unang-una na nagbi-break ng law, hindi lang basta bending the law. Kasi ang bending the law, si Boying Rimulya at saka si Erwin Tulfo yan. Pero yung breaking the law, putsang ina, pamilya Marcos yan. Panahon pa nung tatay, panahon pa nung nanay, putya, minana niya ang lahat ng kademonyohan at ng paglabag sa batas ng mga magulang niya. Tapos, dinagdagan niya pa ng betchin. Ano yung betchin na dinagdag niya? Putya yan, yung perang kinuha, ibinudbud sa mga taga-gobyerno, mga patay gutom din, na for sale ang mga prinsipyo. Ima Torno, mabuhay ka dyan sa Amerika. Shoutout sa apo ko na si Aya Abdullah sa Bahrain. Mabuhay ka, Aya Abdullah. Assalamualaikum. Oo, ganun yan mga bossing. Pinerfect niya talaga yung krimen. So ngayon, ito ang nakakainis. Tayo man lahat nag-aral. Tayo man lahat nagsunog ng kilay. Tayo man lahat gumastos para sa baon, pamasahe, papunta ng eskwelahan. Hirap na hirap tayo. Tapos nag-project tayo, pambili ng project. Tapos yung pagre-review, kinakabahan tayo sa quiz. Ilagay nyo dyan sa comment section yung struggle natin lahat sa pag-aaral. Ilang beses tayong sinermonan, ilang beses tayong pumasok ng may sakit, ilang beses tayong nagpanggap na may sakit para hindi lang pumasok, ilang beses na wala tayong kinakain sa recess dahil medyo gipit din ang mga magulang natin. Yung medyas natin, amoy alipungan na dahil wala tayong pambili ng medyas. Isa lang ang medyas na ginagamit natin sa linggo. Mga panahon na nababaha tayo, naglalakad tayo sa baha, makapasok ng eskwelahan, makauwi ng eskwelahan. Ang dami ng paghihirap na inabot natin nung tayo nag-aaral para lang makamit natin. Pinaghirapan natin na makamit ang isang bagay na hindi pwedeng nakawin at hindi rin pwede ipamana. Hindi pwedeng nakawin sa isang tao, which is yung kanyang diploma at yung kanyang degree. Mantakin mo. Putya, napakadali lang palang kumuha ng degree. Magnanakaw ka lang sa bayang Pilipinas, lalabagin mo lang lahat ng mga batas sa Pilipinas, tapos bibigyan ka na ng honorary degree of Doctor of Laws. Hindi ka nahihiya, Bongbong. Nasa dami ng pera ninyo, wala kayong problema sa pangpaaral. Ang problema, mapurol ang utak mo, bobo ka, at sabi ng kapatid mo na si Amy Marcos, bata ka pa, adik ka na. Umiikot ka sa buong Europa kasama ang The Rolling Stones at di umano, according dun sa Rolling Stones na Istorya Magazine na yun. Ilang beses nating itinago yung mga card natin, ilang beses nating tinago yun sa mga magulang natin. Gumaling tayong manggaya ng pirma dahil sa baba ng mga grades natin, kabang-kaba tayo lagi. Kung babagsak ba tayo, papasa ba tayo. Tapos ito si Bongbong, ang dami ng pera, ang daming kayamanan, pero may pang-aral. Ang problema, hindi nag-aral kasi bobo. Tanga. Jenaline Viento, salamat sa'yo, Jenaline Viento. Hindi nag-aral kasi bobo, mapuro lang utak. Tuyot ang utak, sabi ni Amy, adik eh. Bata pa daw, adik na. So itong kupal na ito, hindi ito nagtapos ng pag-aaral. Mantakin mo, hindi ka natapos ng pag-aaral, tapos naging senador ka pa, naging gobernador ka pa. Ang nakakatawa, putang ina, naging presidente ka. Tapos nung naging presidente ka, putang ina, yung asawa mo, ginawang opisyal ng Navy, si Gadon, ginawang opisyal ng Navy. Putang ina, binaboy nyo na lahat. Yung isa, yung sino ba yon? Yung si Pacman,
party list, si Pacman party list, one Pacman party list, putya, mas mataas pa yung mga award na nakuha niya doon sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Yung taga Armed Forces of the Philippines, naggandamatay, halos maggandamatay kung ilang tama ng bala ang pinagaling nun para lang makuha niya yung rango niya. Tapos yung one Pacman party list, putya yan, nakakuha siya ng mga combat awards, hindi naman siya nakikipag-combat. Ganon ang problema dito sa Pilipinas, putang ina, pati mga universidad na bibili na. Pantakin mo, itong mga estudyante na mga na may hawak ng cellphone, hindi kayo naahihiya. Kung ako yan, putang ina, magwo-walkout ako. Pinahirapan ako ng teacher ko, Chris B.A. USA, mabuhay ka. Pinaghirapan ako ng mga teacher ko para makapasa ako, para gumraduate ako, nag-working student pa ako para makapag-aral ako, tapos ang putang ina niyan magnanakaw, tapos makakagraduate siya ng ganun-ganun lang, magkakaroon siya ng degree. Sobra naman kayo. Sobra naman kayo. We're not talking about credit card. If you are not from the Philippines, you will not know that every grading, ganun yan, first grading, second grading, third grading, fourth grading. Your parents need to sign the class card. Your parent, it's 4 times that your parent needs to sign the class card. Pinapa-English mo ako bigla eh. Di ba? Kung ako mag-walk out ako hirap na hirap ako mag-aral, nagsunog ako ng kilay, taas putang ina to magnanakaw. Nagtoga pang gago. Hindi ka nahiya? Alam mo, insulto yan sa'yo, bongbong, pero dahil sa sobrang baba ng utak mo, sobrang bobo mo talaga, putang ina, yung utak mo, mas maliit pa sa utak ng lamok. Hindi mo inaisip na iniinsulto ka ng universidad na yan dahil wala kang pinag-aralan katulad ni Rapi Tulfo, dahil wala kang degree, hindi ka naman nag-aral sa dami mo ng pang-aral, hindi ka nag-aral, tamad ka, dahil nga putang ina, ninakaw nyo lahat ng pera ng taong bayan, bakit ka pa naman mag-aaral? Kung nasa inyo na lahat ng pera ng Pilipino, bakit ka pa naman mag-aaral? Pag nag-aral ka, magtatrabaho ka. Pag nagtatrabaho ka, ano bang gusto mo? Makakuha ka ng pera. Bakit ka pa magtatrabaho? Kung pera lang naman ang habol mo, pwede namang gastusin mo na lang yung ninakaw ng mga magulang mo. Ganon. Diba? So, ayan, ginawaran ng honorary. Sabi ko, ang tindi talaga ni Bongbong. Sabi nga kanina, kung hiram ang buhay, isoli mo na. Hindi niya isosoli yun. Ninakaw niya yun, kanya na yung buhay na yun. Ito naman, yung estate tax. Nakakahiya naman na nakapwesto ka sa gobyerno, tapos naniningil ka ng buwis ng mga tao para may pang-budget tayo sa para may nanakawin kayo, tapos hindi mo binabayaran yung estate tax ninyo. Sabihin mo, talk to my lawyer. Gago ka ba? Tapos ngayon naman, ito naman ang nanakawin mo, yung pinaghirapan ng mga estudyante na mag-aral mula kinder hanggang magtapos ng pag-aaral. Ninakaw mo pa, walang hiya ka. Lahat na lang talaga ninanakaw mo, pati edukasyon ninanakaw mo. Sabihin naman, binigay sa akin Binigay sa akin, ba't hindi ko tatanggapin? Tanga ka. Bakit ka nila bibigyan kung hindi mo naman pinaghirapan? Di sana sinabi mo, wag nyo na akong bigyan ng mga ganyan, honorary degree, wala na yan. Presidente na ako ng Pilipinas, binobola nyo pa ako. Mag-i-speech na lang ako dito para sa mga graduate, ibibigyan nyo pa ako ng ganyan. Pero siguro yung eskwelahan, alam na yun na lang ang kulang kay Bongbong, bukod sa wala siyang konsensya, wala siyang pinag-aralan. Kaya binigyan na lang siya ng eskwelahan na yan ng diploma. Malapit man sa recto yung eskwelahan na yan. Baka nakaprint pa doon, congratulations for graduating. Honorary degree Doctor of Law. Tsang ina, parang bar exams na lang, magiging abogado na siya. Ganun yan. Bar exam na lang, magiging abogado na siya. Pag ipinasa niyo yung bar exam, katulad ng tatay niya, kahit hindi naman nag-law, naipasa yung bar exam, naging abogado. Mukhang yun yata ang plano nung gago. So, shortcutin, magugulat kayo. Biglang pumasa yan sa bar exam kahit hindi nag-exam yan. Ganyang kakupal mga yan. Pakinggan natin to. Paggawad ng honor. With utmost grace and dignity, we shall now commence the bestowal of the... Grace and dignity? Putang inang eskwelahan to, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Diyos ko po, PLM. PLM State University kayo. Putang ina, daming makibaka, wag matakot dyan. Daming mga aktivista dyan. Bakit ngayon? Putya, kumakain kayo ng... Puta, natitiis nyo natitiis nyo to na dignity and grace and dignity. Takita mo yung mga estudyante, nakayuko, tangina, nagtoga pa tong tarantado na to, di naman namin kaklase to.
Hindi naman pumasok to kahit isang araw. Tangina, sa presidente nga, Biyernes hanggang Lunes hanggang Biyernes lang ang pasok niya. Walang pasok na Sabado, kupal na yan. Dami aktivista dito sa PLM eh. Nagtataka ako, bakit walang nagprotesta na si Bongbong Marcos gumraduate nang hindi pumapasok sa eskwelahan? Anak ng putya naman, oh. Tangina ko, ako aktivista rito. Hindi kami papayag. Putya, nag-aaral kami ng mabuti. Tapos yan, tamad. Makakagraduate kami. Bagsak-bagsak. Tapos nagbabayad pa kami ng mga tuition fee. Mga walang hiya kayo. Pababain nyo yan. Oo, gaganon talaga ako dyan. Insulto ito sa mga estudyante na nag-aaral ng matino. Insulto ito sa mga magulang na nagpapaaral ng mga bata para makapagtapos yung mga bata, mga anak nila sa pag-aaral. Tapos ito, putang inang yan, hindi pumasok kahit isang araw. Tapos putya, biglang, yung, ilan man ang Doctor of Law, ilang taon yan? 10 taon ang Doctor of Law. 10 taon yan, kasi merong ano yan eh, merong, ang tawag dyan, ano ba tawag doon? Yung pre-law, o halimbawa, political science, tapos, pwede mong ituloy ng ano yun, ng juris, doktor. Oo. Tangina nito, magugulat kayo, biglang abogado na to, attorney Bongbong Marcos na to, attorney Dr. Bongbong puta, lahat na. Attorney, doktor, nurse, RN, mongoloid. Baklase. Nakakahiya sa mga magulang na nagkandakuba, mapaaral yung mga anak nila para lang mapagtapos, tapos ikaw nagtapos ka nang hindi ka nagsisimula. Ulul. Gago. Academic Regalia, to be led by Honorable Mayor Francisco M. Dumagoso, and to be assisted by the University President. Rosie Rose, Attorney arigato. I was right about Yorme, the great opportunist. Well, again, to me, being the father of the city of Manila, what he's doing is good for Manila. Probably not good to us or not good for us. Oh, but it's good for Manila and he's the mayor of Manila. So, ibigay na natin yun sa kanya. Pabayaan na natin siya ron. Bawi na lang tayo sa kanya kapag tumakbo siya sa national position. Ganun lang yun. But hindi naman tayo taga Maynila, and as far as I know, ang mga tiyahing ko, kami, mga taga Maynila man kami, nakikita ko naman, nasa serbisyoan sila, yung pagsipsip niya kay Bongbong, ginawa niya pang abogado. Ginawa niya pang, doctor of laws. Baka doctor of loko-loko yan, ha? Doctor of loko-loko. So, gagawin ni Isko ang lahat makasipsip para sa kanyang nasasakupan. Okay yun. Walang problema sa akin yun. Walang issue sa akin yun. Masaya yung mga taga Maynila. Good for them. Dahil magaling ang mayor nila. Magaling sumipsip ang mayor nila. Magaling magtrabaho ang mayor nila. Good yun. Oo, okay na yun. Baka susunod, maging scientist. Bagay, scientist yun. Paparipad ng rocket yan eh. Go Y. Reyes Jr. The robe, hood, beret, and medallion are the most distinctive features of PLM doctoral regalia. The doctorate robe is often the most decorated. Anong pakialam Bongbong nang gumraduate? Tuwan-tuwa ang tarantado. Tangina, proud na proud ang nanay mo sa'yo. Proud na proud si Imelda sa'yo. Bakit? Mantakin mo, hindi kanya binigyan ng baon para pumasok sa eskwelahan na yan, tapos gumraduate ka, palakpakan. Oh, tangina nyo. Mga tarantado talaga kayo. Okay lang ina nyo. Hindi nyo lang pinaglaruan ang bayang Pilipinas. Puta, pati ba naman ang sektor ng edukasyon tinatarantado ninyo? Hayop. Baklase. Ang sarap. Putangin na. Ay, salamat. Gumraduate din ako. Mantakin mo, hindi nag-aral, gumraduate. Sana all. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. O sino dito ang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil hindi na sila kayang itaguyod ng mga magulang nila? Taas ang kamay. O, sino dito yung mga gustong-gusto mag-aral, matalino naman, kaya lang walang pang-aral? Oo, kaya hindi na natapos ang pag-aaral. Oh, sino? Oh, kung ikaw 'yon, tingnan mo si Bongbong, panis ka. Panis ka si Bongbong, ang daming pang-aral, hindi nag-aaral. Putsang ina, sa ayaw at sa gusto niya, magkakaroon ka ng degree, boss. Sa sobrang dami ng pera mo, magkakaroon ka ng degree. Tangina, sobrang sip-sip nyo naman. Pero nakakatawa rito, pil na pil niya. Puta, may speech pa siya. Akala mo siya yung cum laude. Putang ina, yung cum laude nga walang speech. Puta, siya may speech. Antindi. Ang lakas ng tama. Academic gown. This robe is made of black velvet cloth
with 3 stripes on the arms and front velvet panels whose color depends on the academic Ang tinitigan niya pa yung ano, baka pinaglalaruan siya, baka si Jollibee yung nakalagay dun sa ano niya eh. Papuntay mo yung nanay mo. Oo, papuntay mo yung nanay mo, tapos dapat meron kang ribbon dito. Pag ribbon na pula yon, may pipicture sa'yo, gano'n. Pagka ribbon na itim at saka pula, ibig sabihin nun, may nagbibideo sa'yo. Di ba gano'n na nag-aaral tayo? Meron tayong pin dito, yung ribbon. Hahanapin na nung cameraman yun. Uy, yun, may ribbon. Pipicturean niya yun. Pagka walang ribbon, ibig sabihin, hindi nagbayad ng ano yun. Hindi nagbayad ng cameraman yun. Medyo gipit yung nanay mo. Wala kang picture sa graduation. Sino dito nakakaalam nun? Sino dito nakakaalam nun? Di ba yung graduation, meron kayong yung pin dito, dinidikit yun eh. Yung pula, yung puti at saka blue. Di ba? Didikit yun dito eh. Titingnan ng cameraman nyo. Pag nakita ng cameraman, pipitikan niya. Ganon. Hahanapin mo yon. Pagkadating ng pagkatapos ng nung kuha na ng clearance, nandoon na yung photographer, may lamesa na siya doon. Anong pangalan mo? Ito yung picture mo. discipline for the Doctor of Laws. The panels and 3 stripes embellished across the sleeves are purple, which traditionally represents the wisdom, justice, and service to society. This academic gown Ilan yan, may ganun pa, wisdom, justice, and service to society. Ano naging serbisyo ng gagong yan? Nilulunod nga kayo sa baha, pati mga estudyante nyo, nilulunod sa baha ng gago na yan. Anong service to the society ang ginawa ng gago? Sa society ng mga adik, maraming naserbisyo yan. Nagsiserve yan, service, ganon. Oo, siguro, nagsiserve yan doon. Pero sa society ng matitinong tao, walang nagawa yan. Sa society ng mga magnanakaw sa Pilipinas, puta first honor yan, cum laude yan. Lahat ng honors nakuha niya. Ready nyo. Mabuhay ka. Back to work agad. Kakarating mo lang ng Amerika. Ano ba yan? Life is short. Yun. Napagservisyohan yan yung mga society ng mga baliw. Society ng mga adik. Society ng mga magnanakaw. Society ng mga sindikato. Yan siguro napagsilbihan niya. Pero society ng mga matitinong tao, wala. Wala tayong alam. is a symbol of the wearer's remarkable achievements. The hood, elegantly draping on the honoree, is painted in the color of the academic discipline where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or Nakita nyo? Nakita nyo? Anong ginagawa ng gago? Tingnan nyo kung anong ginagawa ng gago, ha? Nilagyan ng toga. on the honoree is painted in the color of the academic Tangina, hindi niya alam paano isuot. Hindi niya alam paano isuot. Bakit? Putay na, hindi pa nagtotoga yan buong buhay niya. Kahit nung kinder siguro, baka binili na ng teacher niya. Hindi marunong. Hindi marunong. Tangina, tinitingnan siya ni Isko. Tinan mo to, kabobo. Tangina yung toga, tinititigan. Ano, may salamin ba dyan? Hindi marunong. So, ibig sabihin, buong buhay ng abnormal na ito, hindi pa nakasuot ng toga to. Pero tutor, siguro tutor, marami na nahawakan nito, pero toga, naku po, malakakalabo. Hindi niya alam gamitin, no? Inosente. Natatandaan niyo na nasa Russia siya. Di ba? Nung nandoon siya sa Russia, putyang inang yan, yung headphone, di niya alam kung ilalagay niya sa ilong niya, sa bibig niya. Pinagtawanan pa siya ni Vladimir Putin. Sabi ni Vladimir Putin, putang ina to, taga-bundok to. Ano to? Taga-bundok? Wala pang earphone sa Pilipinas? Putyang ina ninyo. Earphone? Saan mo ilalagay yung bongmog? Sa mata? Tanga? Siyempre sa tenga. Gago ka. Russian man si Russian man si Vladimir Putin. Paano kayo magkakaintindihan pag sinabi niya sa'yo, abalaza. Ano mo maintindihan? Okay nang ina, kahit gano'ng karami sininghot mo na usok, di mo maintindihan yun. Gamitin mo yung interpreter doon, nagsasalita mag-isa. Tanga. Yun lang, hindi niya alam eh. Ayan tamo sabi ni Isko, tanginan to, tanga talaga. Kasi ginagamit man lang ni Isko to para makuha niya lahat ng ayuda sa Maynila. Sabi ni Isko, bobo. Tangina, toge lang, toge. Toga lang, hindi alam po siya. Siguro puro toge ang laman ng utak nito. discipline where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or study. The PLM medallion carrying the golden Kinatuwa si Gago. Proud na proud siya sa sarili niya. Sarap sampalin. Kita mo yung nakaupo, hindi na tumatay. Sabi po, kinang inan to, kapal lang mukha.
O tayo, biglang nagkaroon ng degree to, taratado na ito. Wala namang alam to. Seal evokes the scholar's quest for truth and responsibility of academic leadership with a vision for the university's mission. This medallion signifies the strong commitment to the core values of the pamantasan: karunungan, kaunlaran, at kadakilaan. For the unwavering pursuit of wisdom comes prosperity and greatness. The beret, donned with gold bullion tassel, gracefully adorning the honoree's head, reflecting the pinnacle of erudition and leadership. Ano kayo nasa isip niya ng mga nangyari? Ang galing-galing ko talaga. Tangina, hindi ako gumawa ng assignment kahit isang beses. Naging naging honorary doctor of law ako. Po, okay nang ina niya. Hindi ko nga kayang i-recite yung preamble. Yung pagswerte ko talaga. Putang ina. Tayo nakita mo yung kumakamay sa kanya, gusto ipokpok sa kanya yung plake, oh. Ito nakalagay, H.E. Ferdinand Marcos Romualdez. Ano nakalagay doon? Utang ina niyan. Ayan, Doctor of Law. Pukin ang ina, antindi. Doktor na siya. Dr. Marcos, utang ina, congratulations sa'yo. Napakaswerte mong tao talaga. Ikaw ang pinakamaswerte. Mantakay mo, napakatanga mo, naging presidente ka. Tapos ngayon naman, naging Doctor of Law ka pa. Puta, mag-board exam ka, mag-bar exam ka para maging abogado ka. Utang ina talaga mga nangyayari sa Pilipinas, parang mga baliw, no? Parang mga baliw. Okay nang ina niyan. Sabi ko, wala talaga pag-asa to. Puta, ang Pilipinas talaga, papunta talaga tayo sa lusak. Hayop na yan. Kadiri. Community class of Tangina, nagpalakpakan naman itong mga tarantado na to. Tangina niyo, pakahirap kayo mag-aral tapos. Putang ina, yung nauna pang umakyat sa stage, ito matindi. Putang ina niyan. Nauna pang umakyat sa stage, wala pinag-aralan kaysa dun sa mga nagtapos sa pag-aaral. Ang lalakas ng tama. 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris Okay na ngina, Doctor of Law. Yeah! Wag mo hubarin yan. Wag mo hubarin yan, ha? Wag mo hubarin yan, togi mo. Hanggang pakit mag-swimming ka, suot mo yan. Pausa. Nakita mo, hirap na hirap yung nasa harap. Sabi nung gago na to graduate, di naman nag-aaral. Ina naman talaga, oh. Bakit pa ako nag-aral? Pwede naman pala yun. Di ka naman pumasok kahit isang beses. Pucha, Doctor of Law. Alupet! Hayop! Puchang ina, Doctor of Loko-Loko. Oh, siguro. Pucha, baka hindi na siya doktor. Panginoon siya. The Lord of the Loko-Loko. Doctor of Law. Pucha, ragis siya. Baka pag tinanong mo siya, anong ibig sabihin ng Doctor of Law? Gagamutin ko po yung law. Tanga yan. Sabi nga ni Jane Davis, sobrang inggit sa mga Duterte na mga abogado kaya gusto na rin niya maging abogado. Tanga, pumasa ka muna ng board exam, bar exam. O mag-bar ka para baka sakali pumasa ka, malay mo naman. Diba? Di abogado ka na. Attorney Bongbong Marcos, Dr. Marcos ka na. Sa mga nasa ibang bansa, Canada, USA, meron bang ganito? Meron bang ganito? Sa inyo ba kapag walang kwentang tao, hindi naman nag-aral, pero nasa pwesto, nabibigyan ba ng mga ganitong award? Tang ina niya, sa sobrang wala ng award ni Bongbong. Ito nakakatawa, sa sobrang walang award ni Bongbong, mga bossing, sa sobrang visit sa kanya, hindi na siya magkaroon ng award, negative 27 trust rating. Pucha, binibigyan na siya ng award sa eskwelahan. Kadiri, pucha, yo. Di ba? Oh, sa sobrang wala siyang award, wala siyang best in public service, best Philippine president, wala siyang mga ganun eh. Pucha, punta na lang siya dito sa eskwela, tangina niya, cum laude pa siya. Yung Gucci Jubilin. Antindi mo, Robin. Robin to lang. Antindi mo, Bong Revilla. Mantakay mo, Bong Revilla, pucha. Che. Robin, Bong Marcos. Antindi mo, nauna ka pang gumraduate dun sa mga nag-aral. Yung mga nag-aral, nakaupo sila, inaantay nila, umakyat sila dyan, nauna ka pa.
Putsang ina niyan.